Hello guys, good day uli sa inyo. Bababa muna tayo dito sa port ng shipyard. Medyo mataas-taas yung bababaan natin. So guys, dito muna kami nag-stay habang nag-aantay kami ng magkaroon ng bakante doon sa dry dock. 3 days na kami dito. Dito muna kami at saka yung ibang mga patrabaho dito na rin ginawa habang wala pang bakante sa dry dock. Hi! So guys, andito na ako sa baba, andito na ako sa pier. So makikita natin guys, so grabe, sobra dami na talagang kalawang. Sa 5 years, every 5 years kasi guys, dry dock yung barko para linisin at saka tanggalin yung mga kalawang. Dito na ako sa apart ng barko, sisilipin natin yung accommodation. At saka dyan makikita natin wala na dyan yung triple life boat namin, tinanggal na, nasa shore na para servisan at para check ang condition. So guys, ito yung propeller at saka yung rudder, makikita natin guys after 5 years ganun na siya kadumi. Kaya dinadry dock yung barko para blastingin at saka linisin yan yung mga sisi dyan at saka kung may mga kalawang sinasunblast yan. So guys, dumistansya muna ako para mabidyohan natin ng mabuti yung barko para makita natin yung kondisyon. At saka pagka dun kasi ako sa malapit, hindi natin mabidyohan ng maayos yung barko. So dito medyo malayo-layo ako kaya makikita natin yung kabuuan ng barko. Makikita natin yung kondisyon niya. So guys, yan, makikita natin yung pre-board ng barko. Yan is blastingin yan at saka i-renew yung pintura. Bali, ang unang gagawin dyan pag andun na kami sa loob ng dry dock, isa-sandblasting nila yan. Pagkatapos, pipinturahan yan ng panibago. Hanggang dito lang muna ako sa Puerto. Hindi pa ako makalabas sa ngayon para man lang makapag unwind man lang dun sa labas. Medyo busy pa kasi. So sa sunod na araw tayo lalabas guys para makapag vlog naman tayo at saka makapag video din. Okay, pabalik na uli ako. Nakaapak na rin ng lupa. Medyo nakaka-refresh at saka nababago yung mindset pagka nakakaapak ng lupa. Ganyan lang talaga ang buhay sa mga nagbabarko. Kasanayan lang, lalo na kagaya sa amin pagka malayuan yung biyahe. Halos sa isang kontrata ilang beses lang makakaapak ng lupa. Kaya yung mga nag-iisip dyan na magbarko, mag-isip-isip na kayo. Joke lang. So guys, yan makikita natin gano'n naka-very rusty na yung pre-board. Ayan, kailangan na blastingin talaga yan. At saka guys, kaya every 5 years kailangan shipyard o dry dock yung barko para ma-renew din yung certificate ng seaworthiness ng barko. Kasi nag-i-expire yan every 5 years. So ang requirements paano makapag-renew ng certificate is kailangan ma-dry dock muna yung barko. May muna sa shipyard para ma-rectify kung ano man mga dapat i-rectify sa barko bago issuehan uli ng panibagong certificate for another 5 years validation. So bukas papasok na kami dun sa dry dock kasi yun ang schedule namin bukas. So bibidyohan natin bukas yung pinaka-ilalim ng barko para ma-share naman sa inyo. Okay, akyat na tayo uli. Babalik na ako uli sa barko. Akyat uli tayo dyan sa mahabang gangway. Sobrang taas. Ayan yung mga kaibigan nating mga
shipyard worker. Yan mga masisipag na mga gumagawa ng barko. Hello. 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 Hi. Hi. Hi, hello. Hello. Ni hao, ni hao. Okay guys, andito na uli ako sa taas. Thank you so much for watching.